So far, walang taong tumutulong ko. May sakit nga sila, wala naman tayong kakayahan magpa-hospital. Kaya, Tulong-tulong lang kami. Oo, relatives lang. Sa private, wala. Kahirapan. Ano ba ang kahirapan? At bakit may kahirapan? Ayon sa Millennial Development Goals ng ating gobyerno, ang kahirapan ay isang estado ng pamumuhay ng isang mamamayan na nakakaranas ng kakulangan ng basic needs na nakasaad sa Maslow's Hierarchy of Needs. Ayon sa statistics, bumaba ang poverty rate incident sa Luzon at Visayas at patuloy tinutulungan ang Mindanao dahil mabagal ang progreso sa lugar na ito. Aming in-interview ang opisyales galing National Economic Development Authority para tulungan kami sa aming documentary. May sinundan kaming 3 tao na nakakaranas ng iba't ibang klase ng kahirapan. Ang generational. Ito ang isang klase ng kahirapan na namana mula sa magulang o mga ninuno. Ang downfall naman ay ang mga nagsimula sa mataas na estado ng pamumuhay, ngunit bumagsak pababa. At ang dependent, mga taong bumubuhay ang isang malaking pamilya na lagpas 2 ang anak. Sila ay aming hinanap at sinundan para malaman ang linya ng kahirapan. Sinundan namin si Romy, isang maintenance ng school, 46 years old at may 5 anak. Ako si Mr. Hoben, Romeo Hoben. Medyo taal ng taga Antipolo kasi nalipat kami dito since 1970. So matagal-tagal na rin na panahon na dito ako na namamalagi sa Antipolo. I'm 46 years old, born March 28, 1969. Then may asawa, 5 anak. Then ang kasalukuyang kong trabaho ngayon ay maintenance po sa isang private school dito sa Antipolo. Bata pa ako, no? Medyo bata-bata pa ako. Kung kahirapan ng pag-uusapan, talagang anak ako ng mahirap talaga. Then mahirap kasi wala kasi kaming sariling bahay. Then yung kinakain namin medyo hindi tumatama sa yung sinasabing 3 beses isang araw, minsan 2 lang. Then yung father ko ay wala namang regular na trabaho. Although may regular siya pero nung time kasi na yun, natatandaan ko mga since 1970s, ang sweldo lang ng father ko is 30 pesos. So pero ang kilo naman ng bigas noon ay isang piso lang. Isang kilo. Pero naranasan namin yung hirap talaga. Yung pinakamabigat na naranasan namin yung ako halos pumapasok ko sa school, walang baon, gano'n. Tapos siyempre yung nagkakasakit kami, hindi ma-afford ng family na ma-provide yung aming pangangailangan. Then naalala ko pa noon yung father ko ay medyo may bisyo, lasinggero. So nagkakaroon ng problema sa family, nag-aaway yung mother ko at father ko. Generational poverty is the one that is actually the intergenerational poverty, the one that you mentioned that is passed on from one generation to another. If you have a poor farmer, more or less, most likely, most probably, the children would also be poor farmers. yes. That is the main reason for this is the lack of access to assets and opportunities for mobility like education and livelihood skills training. Ang sumunod naming sinundan ay hiniling na lamang sa amin na itago ang kanyang pagkatao.
Siya si Oyang, 64 years old. May isang anak at nakapangasawa ng isang mayaman. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sila ay nakaranas ng kahirapan. Simple lang naman kami. Nakarating din naman ako ng college, RK. Pero hindi na ako nag-thesis kasi maaga ako nag-asawa. The age of 19. Got married ng 20. Tapos, yun, isa lang ang anak ko. Kaya lang ang husband ko is, siyempre pagka, anak mayaman, medyo hindi siya masyadong Nung nawala yung mga in-laws ko, kasi rich sila eh. Nung nag-down yung business nila, tapos nung nawala sila pareho, so kami ng mga in-laws ko ang magkakasama noon. Ngayon, ang matinding problema namin, nung nagkasakit yung eldest nila. The downfall is actually the transient poverty. Maybe last year you were not poor, but because of a shock, like an illness, a disaster, a catastrophe that hit the family, you now become poor. You go below the poverty line, and you are now considered as poor. So these are the transient poor. They go in and out of poverty. If they improve their assets and their economic activities, then they breach the poverty line. They become non-poor. Aming natagpuan si Kuya Joel, 40 years old, isang tricycle driver sa Kogyo sa lungsod ng Antipolo. May asawa at 4 na anak. Ako si Joel Duque. Ako ay may trabaho, naghahanap buhay, nagta-tricycle driver para sa aking mag-iina, pamilya ko. Naging buhay ko una, nag-construction ako, tapos nag-dealer ako ng soft drinks. Tapos nun, natuto ako magmaneho ng jeep. Ambasada ako. Hanggang mapadpad ako dito sa Antipolo. Nanganganap buhay ko ay pagta-tricycle. On the dependent, poor, I think this would be the sectors which are resulting from also the lack of opportunities and chance to improve their lot. But I think the dependent, these are the sectors which have become poor due to certain shocks, or maybe they are dependent only on one source of livelihood, which is not adequate or not, shall we say, enough to graduate them out of poverty. So they will continue to depend on that resource base. Maybe this would be the low-income groups like tricycle drivers. Maybe I would include there the informal settler families. Some are merely dependent on informal sector activities like vending, street hawking, selling. Yes, they are dependent still on the structures that they are in and the activities that they undertake. Silang lahat ay biktima ng tinatawag na kahirapan. Pare-parehas nakakaranas ng hirap, ngunit pinipilit umangat patungo sa kaginhawaan. Marami pang kagaya nila at may iba't ibang klase pa ng kahirapan ang dinaranas. Needs for the generational, intergenerational poverty, the solution is education and training. For them to acquire the skills, the human development skills to make themselves more productive and earn a more decent income. The downfall, the transient poverty, maybe we can provide assistance to them through emergency loans. We do not have
programs like unemployment insurance, but there are some social safety nets for those who fall below the poverty line. Social safety nets would include providing subsidies, emergency loans, employment, job search support like PhilJobNet, the PESO of the Department of Labor and Employment, yung Public Employment Service Office in the local government units, PESO. They provide some assistance to match the supply of jobs and the demand for jobs so that they can better participate in the labor market. Silang lahat ay aming tinanong, ngunit iisa lamang ang kanilang payo. Bigyang importansya ang edukasyon, magpursige at tiyaga lang ang tanging susi para maging matagumpay at maitawid ang sarili mula sa kahirapan. Ako si Tony Hamias na nagsasabing edukasyon at sipag ang tatapos sa linya ng kahirapan.